Yung sinahod ko for this month. Pakita ko sa inyo yung total income ko. Ito na talaga yun, wala na tong bawas. Ayan. Hi guys! Welcome to this vlog. And for this vlog, i-check natin kung tumaas ba talaga yung sahod ng factory worker for this year 2019. So, starting siya ng sahod namin ng January. So, February siya lumabas yung 23,000 NT basic salary dito sa Taiwan. Tingnan natin yung payslip ko. Ito yung payslip namin, guys. So, for the month of January and then February namin siya na-receive. Teka lang, tatapunan ko yung ayan. Diba? Okay, January to and then February namin sinahod. Tingnan natin yung ating sahod. Well guys, dito nga sa company namin, nasabi ko na meron kaming meal allowance. So yung meal allowance na yon kasama na siya sa basic salary. So kung ang basic salary namin is 23,000, yung 2,400 doon is meal allowance. Pero kung hindi mo naman siya nagamit, halimbawa 2,400, 400 lang yung nagamit mo or naiswa ka mo for the month. Kasi minsan bumibili kami sa labas. Ang kakatasin lang sa amin is 400 lang. Yung 2,000, masasama siya sa sahod mo. And, bawat swipe namin guys, dun sa hindi pa nakapanood ng iba kong vlog, is every swipe namin is 30 NT. So, dapat ang original price ng aming mga pagkain is 55 NT. So, yung 25 NT, ang nangyayari, subsidized na yun ng company namin. So, 30 NT na lang yung binabawas sa amin. Parang, isa yun sa mga benefits namin dito sa company. Meron kami sa company, meron dito sa dorm. Sa dorm, morning lunch and dinner. Sa company naman, lunch meron, lunch lang. So, if ever, nasa isang araw, nakapag-swipe ka ng ID ng 2 beses, first 2 times na swipe is 30 NT. Pero yung ikatlo mong swipe is 55 NT na yon. So, minsan, pinahati na lang namin yung pagkain para hindi ka na magtatlong swipe kasi mas mahal na ikatlong swipe. Tapos yung pag nakaapat ka pa, syempre mas mahal na yun. Basta yung first 2 swipe is 30 NT. So, ano dito sa akin is basic salary ko is 20,000. 20,700 plus 2,400. Ayan. Okay, bakit lowbat ulit ako guys? Nakakainis. Ito pinaltan. Ayan. So, 23,100. So, tama nga. Tumaas na yung sahod natin dito. Hindi pala ako nag-charge. Tumaas talaga yung sahod namin dito sa Taiwan ng 23,100 NT for this year. And then, next year, tataas ulit yun kasi every year tumataas siya ng halos 1,000 NT. So, ang kasama po sa aming sahod, ito pala yung sinahod ko for this month. Pakita ko sa inyo yung total income ko. Ito na talaga yun, wala na tong bawas. Ayan. Okay, 27,335 NT yung sinahod ko for the January. Wala na po akong broker's fee kasi isa akong one day exit. So, isa sa benefits yun na nag one day exit ka, dire-diretso yung kontrata ko. I mean, pagkatapos ng 3 years, dire-diretso na yung kontrata ko. So, isa sa pinaramahan guys, wala na po akong broker's fee. Pero yung mga bagong dating sa amin dito, wala na rin silang broker's fee. But, hindi lahat ng company ay ganun guys. Again, iba-iba. So, sa company ko lang naman yun. So, ang aking overtime guys, yung 2 hours everyday. Kasi 2 hours everyday kami is overtime na yun. Bali, 10 hours, 8 hours lang talaga yung aming pasok. And then yung another 2 hours is overtime na. So, I have 34 hours. Kasi hanggang January 25 lang to kasi nag-Chinese New Year niya na. So, 34 plus, meron akong double pay noong January 1 which is 10 hours. Bali, 44 hours yung aking overtime. And ang overtime pay ko is 6,723. Meron din akong other earnings which is yung half year bonus na 1,000 and 2,000 na transportation allowance kasi malayo yung company ko, diba? Sa Tonglo yung 30 minutes every day. So, meron kami 2,000 allowance per month. Pero yung malapit na yung company, yun dyan lang sa tapat ng dorm, wala silang ganon. And then, shift allowance, night shift sa amin guys is 1,000 NT lang. So, sa iba mas malaki yung night differential, pero sa amin is 1,000 NT. And then, since ako'y nagma-microscope,
meron kaming microscope allowance na 500 NT. And then, performance bonus. So, yun. Performance bonus, 500, 600 lang yung mga performance bonus. So, iba-iba yung bawat company. And then, guys, again, yung mga sinasabi ko is based on my company lang para magkaroon kayo ng idea kung ano yung kasali sa sahod na to. Or sa aming sahod. Kasi, hindi naman lahat-lahat ay magkakatulad. So, para magkaroon lang kayo ng idea. So, ang total ng aking income, ito pa yung this is the gross, okay? 34,423 NT. Then, meron pa po tayo mga deductions. Meal expense, welfare fund, labor insurance, health insurance, income tax, and other deduction, which is the dormitory, 3,500. Total lang, guys, is 7,088. Kaya ang naging sahod ko na lang is 27,335. Isipin nyo, guys, wala pa yung overtime na isang buong araw kasi wala kaming OT ngayon na like 10 hours sa isang linggo. So, basic overtime lang kami na 2 hours every day. So, yun nakakatuwa kasi 23,100 yung talaga yung sahod dito sa Taiwan. Kaya, lagi namin nilalook forward yung aming payslip para ma-check namin yung mga increase. Kasi, malaking bagay na yun, kahit sabihin mo na maliit, para sa amin napakalaking bagay na ng bawat increase dito sa Taiwan. And guys, kapag nag-i-increase yung sahod dito sa Taiwan, di din maiwasan ng ibang bilihin. Nag-i-increase din like yung chicken dyan sa labas. Dati 55 NT lang siya, ngayon 60 NT na siya. So yun yung kaakibat ng pagtaas ng sahod. Yung ibang bilihin tumataas din. Pero yung kunti lang naman, at saka at least yun, kumbaga, tumataas yung sahod, tumataas yung bilihin, hindi yung tumataas yung bilihin, hindi tumataas yung sahod, diba? Alam yun na kung saan. Sa Pilipinas, gano'n, diba? So, yun, sa mga mag-a-apply, 23,100 na yung sahod dito sa Taiwan. And, again, that's the basic salary. Meron pa po mga deductions, and then, hindi pa kasaming overtime. Again, hindi lahat ng company is pare-paras na may overtime, diba? Sobrang daming overtime, iba nang wala. Depende po yun sa inyong company. So, be ready, and huwag kayo masyadong mag-expect ng sobrang taas na sahod dito. Pero, hindi naman siya ganun kababa. As in, mas malaki pa rin kaya sa Pilipinas. And, to think na Taiwan is very free country, open country. Maraming Pilipino, hindi ka masyadong mahihirapan. Kaya, di ba, nag-iinga yung dito mag-apply. Kasi nga, syempre, malapit na sa Pilipinas. Tapos, maraming Pilipino. Hindi ka masyadong mahirapang mag-adjust. So, I guess those are just the main reason bakit talaga nag-a-apply dito yung mga Pilipino. Gusto ko lang pong i-confirm kasi sa mga nagtatanong kung talagang na-increasean ba. So, kung hindi kayo na-increasean, pwede kayo tumawag sa Meiko kung company hindi kayo in-increasean ng sahod. Kasi sayang din naman yun. Bawat factory worker, yun nga lang sabi nila yung mga caretakers, caregivers, hindi sila na-increasean ng sahod. Kasi iba, hindi ata sila sakop nung law na yun na ginawa. So, sana lahat na-increasean kasi lahat naman nagpapakahiyan sa Taiwan and sa abroad. So, yung mga kapamilya namin, kung iisip nyo na sobrang laki na sahod namin dito, syempre malaki din yung expense. Pero hindi naman kasi laki sa Japan and Korea, makakapagtipid ka pa rin na kung may meal allowance. So, nasa sa'yo rin guys, if ever na malaki man or maliit yung sinasahod mo, depende pa rin yun sa paggastos mo. Kasi sabi nga, it's not what you earn, it's what you save, diba? So, para-paraan pa ba tayo makapag-save, and hindi naman tayo lagi na dito sa Taiwan. Kaya, matuto tayo mag-save kahit na gano'n kalaki pa yung sinasahod natin. And gano'n din naman dapat yung pamilya natin sa Pilipinas. Dapat, bawat sentimo pinapahalagan nila yung pinapadala natin. Kasi guys, time is gold. Alam mo yung time yung kapalit ng lahat ng pera na in-earn natin. Kasi ibang bansa, and of course, our health, yung tayo mga bata. Ang dami pa naman sinabi. Thank you so much guys for watching this vlog. And see you on the next one. If ever may questions kayo, please do comment down below. Please do subscribe to my channel. Kung gusto mo na subscribe, thank you so much. Please do click the bell button down below para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng video. And kung may mga request kayong video, i-comment nyo sa baba. Thank you so much guys for watching. God bless. Happy New Year. Bye-bye. Hi guys. Good morning. So mag-shoutout lang ako sa ating Facebook account. And thank you for always liking and being so active sa ating mga posts. And don't forget to subscribe to my channel, YouTube channel, J. Ocampo Vlogs, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. So, Eileen your sponsor. Hello. Sarangya Abemnia, Kathleen G.
Janelle Villaros, Mary Joy Solana, Armina Monique, JB Tan, MB Ombrero, Daniel Dagdag, Fernando, Kagunot Mateo Ann, Rema Milloren, Joel Mangulaban, hello, Kat Malco Mendoza, J. Portes Salvar, hello po, Shell Hahalon, Cheson Tismo, Ariana Carnaje, Yabstins, Michelle Aguilar, Likim Kalia, Chris Dakalkap, Lihos, Isel Senal, Alima Pelo, Bebe Justin Camille Tejero, Joy Rosales, Ikaw Lang Sapat Na, Lea Lanobu, Michael Manalo, Rose Ann Alvarez, hello, Pearl Armonio, CI Bilang, Nelly Duques, kay Marcar, kay Jebi, Ate Leslie, at saka kay Bebs, hello, Christine Remonte, hello po, Riza Eliseo, Ate Joy Isulan, hello Ate Joy, Shera, James Vargas, Claire Gumpal, Falarma, Camille Guerrero, Romel Balbuena, Munchit, Carnia Beral, hello, thank you so much, Samantha Lumugdang, Jeline Monter, Jane Yamuyam, Annalisa Romero, Mary Joy Palapar, Albert Orsais Melo, hello, Salim Villaren Condia, Karen Kalakal Bani, Kebs de los Reyes, Danga Charlene, Griselda Atog, Arian Orila, Maricar Pagaw, ayan, Mona Lisa Nunez, Bushi I Miley, diba? Kimberly Villesa, Nialyn Ramos, Hans, yung aming taxi driver pag minsan nanonood. Nagla-like friend ko pala siya. CJ Corpus, Jason Suarez, hello, Tumali Kimlab, Jello, Mandalihan pinsa ko, Wendy Lamar, Joshua Quijano, Isa Cadiete Kako. So, yun lang guys. Thank you again so much. And see you sa ating mga vlogs. Sana mag-comment kayo sa vlogs. Thank you so much for adding me on your Facebook account. See you. Bye!